Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong mid-August bonus reading for your luck and success. So ngayon pag-uusapan natin, Capricorn, kung ano ba yung mga bagay na iniisip mo ba kung paano ko ma-attract yung aking swerte and success? Meron din siguro sa inyo nag-iisip, ano ba yung pumipigil ko? Bakit hindi ko makuha to? Hindi ko makuha yan? Bakit ang tagal dumating na tagumpay? Ano yung kailangan buhisiin? Ano yung kailangan natin himayin in order for you to see kung ano yung mga paraan at saka kung ano yung tanging way para once and for all makuha mo na yung mga desires mo, no? And meron din siguro sa inyo nag-iisip, ano ba yung dapat ko ma-realize sa buhay ko? Ano ba yung ginagawa kong mali para to make sure na mapabuti mo yung antas ng buhay mo? So, ngayon, Capricorn, I want you to take this moment. So, close your eyes and breathe with me. Okay? Inhale and exhale. Inhale and exhale. So, ngayon, open your eyes and we will unlock your swerte and success sa reading natin for today. So, upo na, sit back, relax, and enjoy our reading. Use your intuition, Capricorn, ha, para makuha mo yung para sa'yo. So, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later, ha. Kung meron kang pang malakasang isang tanong, you can ask that at the end of our reading. So, stay tuned ka dyan. Pero sa isip lang, ha, huwag mo susulat sa baba. Sekreto lang natin yan. So, stay tuned for that, okay? Hintay-hintay lang po dyan sa dulo. So, Capricorn, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na meron tayong free reading for Capricorn dito po sa ating channel. So, from the bottom of my heart, thank you again for not skipping the ads. Capricorn, follow mo ako sa Facebook, ha, sa James Tarot PH. See you there, okay? So, ano naghihintay sa inyo ngayong buong mid-August para sa inyong luck and swerte? Inhale and exhale at the center of your reading. This is your power this time. You have, wow, the Lover's card. Beautiful. In the area of what you need to practice more, ano yung kailangan mo pa ulit-ulit gawin? Pag-aralan, buhisiin to make sure na makuha ng success. You have the Six of Wands. Beautiful. In the area of what you need to hold on to, ano yung kailangan mong kapitan to make sure na lahat ay going smoothly? You have the Three of Wands. Beautiful. In the area of what you need to amplify, anong kailangan palakihin, padamihin, payabungin, o ipalaganap sa life mo, you have the Four of Swords. Interesting. In the area of what you need to expect, ano yung darating na kailangan mo, na pwede mong asahan this time, you have the Five of Pentacles. Help is coming. May darating para pagaanin ng mga bagay-bagay. So, congratulations. In the area of what you need to fix, ano kailangan mo ayusin, ano kailangan mo baguhin, ano kailangan mo iayos, you have the Death card. Wow, transformation. In the area of what you need to expect para sa good things, ano yung papasok na magandang bagay this time? Siguradong maganda. You have, wow, the Six of Cups. Mamaya, basa natin kung ano yan. Sabihin ko sa inyo kung anong meaning yan later. In the area of your divine messages, you have the Ace of Cups. Wow! May papasok na magandang bagay. Mamaya pag-usapan natin. At ng outcome mo, this is your sign. Kung ano yung sign na kapag dumating ito yung talagang defining moment kung kailan darating yung swerte mo at success mo. Ito yung parang guidepost at palatandaan mo. So mamaya pag-usapan natin yan. Bubuksan natin siya at the end of our reading. So stay tuned for that. Bago natin basahin ang full spread mo, ano muna lingering energy in your background, you have the Two of Swords. Interesting. Sabi ng spirits mo, Capricorn, this is the time for you to make a decision. Okay? Hindi mo daw kailangan i-guard o pangalagaang mabuti ang iyong puso to the point na hindi ka na umaandar. Narinig ko na whatever you're trying to decide, use your heart and intuition. Okay? Kung saan ka masaya, saan ka magiging maligaya, kung saan yung tawag ng damdamin, yun ang piliin mo. Dahil nakikita ko, doon ka magiging masaya. Kasi pinakinggan mo yung sarili mo eh. Hindi ka napilitan sa sinasabi nila, hindi ka napilitan sa opinion nila, sa gusto nila ipagawa sa'yo, yung sa sinasabi nilang tamang gawin. Pero ikaw sabi mo, I need to decide based on what I want, based on my own terms, and based on what will make me happy. Ang importante, nagde-decide ka. Hindi ka playing safe, hindi ka nananatili sa comfort zone mo. You need to make a decision. Some of you, kaya daw naantala ang swerte, kaya naantala ang tagumpay, kasi ayaw mong pagdesisyonan, ayaw mong hakbangan, ayaw mong aksyonan. Ngayon, tinatawag ka na, pinipilit ka ng Capricorn ng iyong spirit guides, uy, make a decision, harapin mo na yan. Kung nahihirapan ka daw mag-decide, edi kailangan mo pagtanong-tanong. Kailangan mo, uy, nay, uy, tay, lolo, o kaya, uy, boss, meron akong ganitong problema, kailangan ko na mag-decide. So, tingin mo, anong dapat kong gawin? Kapag narinig mo yung iba't iba nilang opinion, balansehin mo, pag nilay-nilayan mo. Hindi pwedeng makikinig ka lang, susunod ka na lang sa kanila.
Kailangan timbangin mo din. Ano ba yung nararamdaman mo? Nararamdaman nila, gusto nilang gawin. Tapos tignan mo, sino ba dito ang may sound advice at may sound na paninindigan or reasoning na kailangan kong kapitan. So ngayon titimbangin mo yun, aalamin mo para mag-come up ka on a better decision. Okay? I-include mo lagi yung sinasabi sa iyo ng mga pinagkakatiwalaan mong tao. Baka kasi meron kang nakikita na very very clouded tapos sila napaka lawak ng kanilang nakikita sa'yo. Baka ganun, baka masabi mo minsan na, ay, oo nga, no, tama ka. Hindi ko na-check yan. Buti pala sinabi mo, ngayon naisip ko na, pwede ko pala idagdag yan bilang factor sa pag-iisip ko. No? May mga kasing bagay na very, very clouded, especially here in the area of the lover's card, I'm seeing a big, big cloud sa iyong reasoning, sa iyong nakikita, sa iyong decision. Kaya importante, makita mo yung kabuuan ng lahat bago ka mag-decide. Okay? Pero mahalaga, ang pinaka-importante dito, tinatry mo na siyang isolve at tinatry mo siyang actionan. Okay? That is your lingering energy in your background. So yung full spread at the center, you have the lover's card. Si lover's card, sinasabi ng spirits mo, kailangan buo sa loob mo at alam mo talaga yung gusto mo. Okay? Hindi yung parang ngayon gusto mo, bukas hindi. Bukas sa pipilitan ka lang sa isang araw, ayaw mo na naman. Sa next week, sabi mo, sige, gawin ko na nga to. Pero pagdating ng next month, sabi mo, ayaw ko na, nahihirapan ako, hindi yan para sa akin. So, marami kang urong-sulong. Marami kang mga bagay na hindi ka pa makapag-figure out kasi. Na parang, hindi ka pa ganun kadesidido eh. Parang gusto ko pa talaga to o hindi? Siya pa talaga o hindi? Maganda pa talaga sa akin to o hindi? So kailangan talaga mag-make up your mind, Capricorn. Make up your mind at tapusin na tong clouded energy in your life. Okay? Sabi ng spirits mo, you need to find out your passion. Saka ba magaling? Saka ba mahusay? Saka ba talaga maalam? Alam mo yung kahit buyat ka, kahit nakapikit ka, pag sinabi yung topic na yun, makakapagsalita ka. Pag sinabi tong industry nito, marami kang alam. Kahit na nakatihaya ka dyan o kaya nakabaligtad ka sa alambre, alam mo yung gagawin mo pag narinig mo yung bagay na yun. Ibig sabihin, nandun yung passion mo, nandun yung love mo, nandun yung expertise mo. Why not yun ang sundin mo? Why not yun ang puntahan mo? Mali mo, doon na lumago ang buhay mo. At hindi ka na matakot mag-decide kasi doon ka inclined eh. Parang doon ka talaga nag-grow eh. So bakit mo daw iniiwasan yung isang bagay na mahal mo? Bakit mo ilalabas sa equation yung isang bagay na malapit sa puso mo? So ngayon, tignan mo daw yun. Buhisiin mo. Why not itry ko to? Kasi dito ako magaling eh. Dito ako marunong eh. Ito yung alam ko kahit balik-balik ta rin o i-juggle yung mga words. Alam mo lalabas dun eh. O alam mo yung patutunguhan eh. Kasi parang doon dumadalo yung dugo mo. Yung DNA mo parang doon naka-direkta. Kumbaga. No? So, take on your passion, alisin mo yung mga kaguluhan at confusion in your mind, make up your mind, and harapin na yan. Kung nalilito ka pa rin, marami kang pwedeng kausapin. Nakita ko maraming taong tutulong sa'yo to guide you, to make advice, pero sa hulit-huli, ikaw pa rin ang mamimili. Ikaw pa rin ang may final say, okay? The lover's cards being clarified by, especially here you have 6 yung lovers, and you have the 6 of cups. At meron ka pang 6 of wands. Yes, 6 all about reflection. Okay? Kailangan mo tignang mabuti. Ano ba talaga yung pinagdaanan ko, ginawa ko, at ano pa yung gusto ko? Maraming tao sa paligid mo ang magbibigay sa'yo ng kakaibang salamin. Meron kang salamin sa sarili mo at meron silang salamin na nakatingin sa'yo. Na parang yun ang perspektibo nila sa ginagawa mo at ikaw iba din. Kaya importante talaga, alamin mo, take a reflection, i-review mo muna bago mo husagahan, bago mo aksyonan this time. Okay? Lover's cards being clarified by the Queen of Cups. Yes, it's all about your heart. Talaga naman, kung saan ka magiging maligaya, kung saan ka tinatawag na yung damdamin, yun daw ang sundin mo. Follow your heart, most especially with your choices. Lover's cards all about choices. It's all about yung mga pinipili mo at gusto mong parindigan at gusto mong magbigay ng commitment sa isang bagay o sa isang desisyon. At dapat daw mag-ugat yan sa nilalaman ng iyong puso. Listen to your heart para makapag-decide ka na ng tama. Okay? In the area of what you need to practice more is to go on head on, tackle it head on sa mga ginagawa mo this time. Hindi pwedeng uurong ka, hindi pwedeng hindi ko kaya, hindi ko magagawa. Pag hindi kaya, aralin. Okay? Pag hindi ka sure, buhisiin mo. Kapag hindi ka nalilinawan, itanong mo. No? Marami daw paraan, pero dapat lagi paharap, pasugod, papunta doon. Hindi pwedeng paurong, hindi pwedeng laging fall short o kaya naapektuhan ka sa sinasabi ng ibang tao. Alam ko na maraming tao nakatingin sa'yo at marami ka ng pressure na kinakaharap this time. No? You're on the spotlight. Either everybody is parang relying on you, lahat sila nakadepende sa'yo, baka family members mo ito, o ikaw yung major breadwinner, o ikaw yung major source of income, at lahat sila nakaasa sa'yo. At naiintindihan ko yung parang every step, iniisip mo, tama ba to? Magagawa ko ba to? Ay, wag na lang, baka magsayang oras ko, baka magsayang ako ng pera, maraming umaasa sa akin, baka hindi yan para sa akin, ayoko na lang. So, paano mo daw makukuha ang tagumpay mo
kung laging negatibo. At parang sabi, umaasa ka doon sa opinion ng ibang tao. Dapat ikaw mismo buo ang loob mo na ito yung gusto ko, ito gagawin ko, ibibigay ko ang lahat para makuha yan. No? Sabi ng spirits mo, you need to, I don't know why, parang sabi niya, you need to, parang all out support, all out dedication. Nakita ko talaga ito, commitment, no? Ito pa talaga gusto mong tagumpay. Halimbawa, sa trabaho, gusto mong ma-promote. Ganyan. So, ano yung ginagawa mong step para ma-promote? Para makuha yung tagumpay? Kailangan mo sagutin yan. Ano yung kaukulang hakbang na ginagawa mo para ma-promote sa trabaho? Kung halimbawa balak mong malipat ang department, ganyan, o kaya lumipat ng Maynila. Ano yung kaukulang hakbang para maganap yan? So, hindi mo pwedeng pangarapin lang. Kailangan what you need to practice more is yung action mo laging dapat iniisip. Patagumpay, pa-success, pa-victory. Hindi pwedeng patalo lagi ang iniisip. Okay? Balak kong mag-apply ng trabaho sa gobyerno. Sabi mo, ay wag na, baka wala akong credentials, wag na tayo pumunta. Malay mo, kaya mo palang kunin yung mga credentials na yan, pasok ka pala. Malay mo yung civil service exam, kaya mo palang ipasa, ikaw lang ang walang kumpiyansa sa sarili mo. So sabi ng spirits mo, in anything that you do, para ma-attract mo yung luck of success, kailangan matapang kang lumaban at gawin mo yung makakaya mo para makuha yun. Your action is needed. Your action is very, very much needed. Okay? The 6 of Wands, clarify natin to. 6 of Wands being clarified by you have the 2 of Cups. Yes, talagang kailangan ng komunikasyon, kailangan ng pananalig sa mga ginagawa. And nakita ko dito na parang sabi ng spirits mo, you need to be open with other people's opinion, with other people's idea. Baka makadagdag daw yan sa ginagawa mo. Halimbawa, meron kang inaasikasang project, tapos sabi nung kaibigan mo, ay, wag yan gawin mo. May hirapan ka. Ayaw ni boss ng masyadong maraming words o maraming pasikot-sikot sa ginagawa. Kailangan yung presentation mo short and precise. Halimbawa, tapos ikaw sabi mo, ay hindi, ito gusto ko dito ko nakikita na parang ito yung tagumpay ko. Magugustuhan din niya yan, maintindihan na explain ko na lang. Sabi niya, hindi nga, si boss, mabilis mawala yung kanyang attention span. Kailangan short and sweet and precise. So, kailangan yung communication na intindihan mo. At saka, inuunawa mo, nakikinig ka, kumbaga. Kailangan pareho kayo ng mga bagay na gusto in order for you to win. Halimbawa din, narinig ko bigla, it's all about companionship. Yung iyong pamilya, family members, whether halimbawa, may meron kang balak mag-abroad ka, no? Tapos sabi mo, yung asawa mo o yung partner mo, ayaw niya. Sabi niya, baka mahirapan ka doon, baka mapagod ka lang, baka mapano ka doon, mahirap doon, may nangyaring ganito, ganyan, huwag ka na pumunta. Sabi mo, ay lover, ito ang tagumpay na nakikita ko eh. Haasenso tayo dito, ito lang yung makakasagot sa mga problema natin. Kailangan ko na mag-decide, kailangan ko itong harapin. At naniniwala ko ito yung magbibigay sa atin na bagong simula. Tapos siya hindi pa rin niya gusto. So parang magkakaiba kayo ng opinion, magkaiba kayo ng gustong gawin. So parang sabi ng spirits mo, eto na yung time for you magkaroon ng open communication. Kailangan nyo maunawaan ang isa-isa. Ibaba ang ego, ibaba ang pride para magets mo yung pinagagalingan niya at magets naman yung pinagagalingan mo para mag-come up kayo in the middle. Magkaroon kayo ng middle ground, kumbaga, at makita mo yung pareho niyong point of view at magkaisa kayong dalawa in the pursuit of this victory. Okay? Walang magandang bagay, walang bagay na nadaan sa magandang usapan. Okay? Kailangan lahat. Walang bagay na hindi nadaan sa magandang usapan. Yun yung right term. So ngayon, pag-usapan, harapin na, at magkaroon ng malaking pangunawa para lahat kayo ay mag-come up on a better solution. Okay? In the area of what you need to hold on, ano yung mga bagay na kailangan mong kapitan? The 3 of Wands. Yung pananalig na darating din yan. Okay? Marami ka na mga bagay na hinihintay. Marami sa inyo nawala ng pag-asa, nawawala na ng power, nawawala na ng hope and energy. Pero narinig ko darating. Kaya manalig ka, okay? Darating ang hinihintay mo. Kailangan lang talaga ng action from your part. Para makita mo yung naghihintay. Baka kasi yung blessing mo, ikaw lang hinihintay eh. No? Maraming ganyan sa atin. Nandiyan naman yung blessing, nandiyan naman yung pinto, pero handa ka bang kumatok? Handa ka bang kumilos? So, ngayon, yung hinihintay mo darating siya, pero kailangan din nakahandaan in your part. Be prepared, be ready, because it's coming, okay? In the area of what you need to hold on to, the 3 of Wands being clarified by you have the 10 of Swords. Yes, pagod ka na. Hirap ka na, nakalubog ka na sa kumunoy. You can't seem to find the way out of this. Sabi mo, ito na lang hinihintay ko para makabangon. Ito na lang hinihintay ko para makabawi kami. Wala ka na sigurong pera, wala ka na panggastos, nakalugmok ka na, and you seem to find like, sabi mo, wala na akong maisip na paraan, wala na akong matakbuhan, wala na akong option, wala na akong plan B, wala na akong maiisip, parang Lord, tulungan mo na ako.
and lubog na lubog ka na, hindi mo na kaya, at naghihintay ka na lang ng savior, o naghihintay ka na lang ng tamang pagkakataon na umalwa na lahat para sa'yo mo, lilipas din to, makakalagpas din to. Pero sabi ng spirits mo, ikaw daw ang magbabangon sa sarili mo. Ikaw daw ang mag-aangat sa sarili mo. Kaya mag-decide ka na ngayon. Hindi pwede naghihintay ka lang na malinawan siya, maging okay siya. Kailangan pag-usapan, harapin na yan. Okay? And para dumating at ma-actionan mo na yung mga bagay na hinihintay ka rin eh. Yung talaga naririnig ko, Capricorn, hinihintay ka na ng blessing mo, kaya actionan na. Okay? In the area of what you need to amplify, ano yung kailangan mong palaganapin, palakihin, isabuhay at payabungin sa buhay mo. Alam mo ko ano? Surrender. I-surrender mo yung mga bagay na daladalahin mo sa puso mo. Yung mga alalahanin mo, mga problema mo, i-adja mo na kay God yan. Itaas mo na sa Kanya. Sayo mo, God, nahihirapan na po ako. Gagawin ko lang po yung makakaya ko ha. Kayo na pong bahala, God. I-direct mo ko sa tamang landas. Kayo na po ang magpihit sa akin sa tamang ruta. Gagawin ko lang po yung makakaya ko. Kayo na po ang maghumawak ng manibela. Ganyan. And take some rest. Okay? Parang, magkaroon ka ng kaluwagan sa puso, kaluwagan sa damdamin para matanggap mo ng maluwag sa'yo yung mga papasok na blessing. Masyado ka kasing worried eh. Masyado kang stressed out. Kaya yung mga blessing na dapat papasok, nahaharangan. Because yung frequency and energy na pumapasok sa'yo, mabigat, nega, no? Kaya parang sinasabi talaga ng spirits mo, ang kailangan palaganapin, kagaanan ng loob. Na masyado kang nakakurot ng noo, nakadikit yung balikat, naka-clench lagi yung jaw, laging pagalit, laging pasigaw, laging buwisit. Capricorn, sabi ng spirits mo, relax, pahinga. May moment daw ngayon this month, mid-month, sabi ng spirits mo na, mag-relax ka daw muna. Go out to the park, go out to the beach, o kaya kahit sa bahay, may time ka para mag-isa sa harap ng bahay mo, no? Magkape ka doon, o tend to your garden, baka makapag-relax ka dyan, or maglinis ka ng bahay, baka nakaka-relax yan in your part, at doon parang gagaan ang isip mo, gagaan ang katawan mo, makapag-isip ka ng tama, okay? The Four of Swords, clarify natin to. Four of Swords being clarified by... You have the Temperance card. Yes, talagang pag-isipang mabuti, mag-relax, magkaroon ng pasensya. Huwag daw madaliin. Yung nakita ko with these cards pertaining to the decision, huwag mo daw mamadaliin. Pero at least ina-actionan mo. Alam mo yung punto na ginagawa mo siya, hinahakbang mo, hinaharap mo na, pero hindi ka nag-rush doon sa maaring resulta. Hindi ka nag-rush sa conclusion at hindi ka nag-rush doon sa dapat gawin. Kailangan, okay, ina-action ko, ginagawa ko, pero hindi ko minamadali yung proseso. Okay? With the Temperance card here, magkaroon ka doon ng mahabang pasensya kasi kailangan mo yan this time. Okay? Especially sa pahinga. Huwag mo agad isipin na, may development na ba? Tawagan mo nga. May resulta na ba? Tawagan mo, baka kailangan ko pang ayusin, baka kailangan ko aksyonan. Kakataranta mo, lalong nagiging komplikado yung bagay. Let things flow. Okay? Let things flow. Just do your best. Ipagpasa Diyos, magpahinga ka, daanan mo yung proseso, magkaroon ng mahabang pasensya, it will come. Okay? In the area of what you need to expect, tulong. Okay? With the Five of Pentacles, hirap na hirap ka na, huwag ka mag-alala, may tulong na darating. Whether a family friend or a family member, yung kakilala, co-worker, a boss, or a reliable person in your life, tutulungan ka. Whether through payo or through monetary, baka may magpapahiram sa'yo ng pera, or meron sa'yo magbibigay ng valuable information na magbibigay sa'yo ng lakas na loob na, ay, oo nga no, tama ka, buti binigay mo sa akin yung payo na yan. Kasi may na-realize kang bigla tungkol sa iyong decision making this time. Okay? Ngayon sabi ng spirits mo, lalawak ang iyong pangunawa, lalawak ang iyong isip tungkol sa isang bagay dahil sa tulong na makukuha mo this time. So ngayon, asahan mo may darating para tulungan ka. Sabi rin ng spirits mo, meron taong darating, hindi lang para sa pinansyal o material na tulong, para may taong darating din para tulungan ka na pataasin ang iyong moral, pataasin ang iyong loob, palakasin ang iyong damdamin na ilaban pa. Kasi hirap na hirap ka na at meron mga times na parang sayo mo, ayoko na, hindi ko na kaya, suko na ako. Pero dahil sa pag-uusap na yon, dahil sa taong yon, lumakas ng loob mo, sabi, oo nga no, sige ilaban ko pa, sige wag kong sukuan, dapat nga hindi ko pagtuunan ng pansin yung mga kahinaan ko, dapat pala bigyong kalakasan yung kung saan ako magaling, kung saan ako malakas, kung saan ako excited, no? Parang kakaroon ka doon ng newfound appreciation sa mga bagay na ginagawa mo. At na-realize mo, kailangan ko i-rewire ang isip ko na wag laging nega. Dapat laban, sugod, kaya ko pa. Parang ganyan, okay? The Five of Pentacles, clarify natin to. Ha? Five of Pentacles being clarified by... tumapot, diyan. You have... Yun, the Two of Wands. Yes, ito na yung pagkakataon na makapag-isip ka ng mga bagong paraan. No?
Kasi may tumulong sa'yo, merong taong nagpa-realize sa'yo ng mga bagong gagawin. Kaya ayan, may globo ka dito, luminaw yung vision mo. Parang, oo nga no, hirap na ako, nakalugbok na ako ng iyak. Biglang boom, sa pag-uusap na yon, sa tulong na yon, biglang luminaw sa'yo, may paraan pa. Itong ruta na to para sa akin. Meron pa akong lusot, meron pa akong solusyon, ito gagawin ko. Nagkaroon ka ng renewed energy para harapin siya ulit. Hindi ka na mahina, hindi ka na meron ka ng solusyon at hindi ka na ganun katulad dati na parang hala, wala akong solusyon, meron na. At kakawala ka na sa ginagawang mundo, no? Kung dati playing safe ka, kung dati takot-takot ka sumubok, takot-takot ka humakbang kasi nga nasa comfort zone ka eh. Ngayon, ready ka na mag-try ng bagong bagay. At nakita ko, parang makakapag-decide ka na. Ano? Makakapag-decide ka na ng tama. At narinig ko, sabi ng spirits mo, kung ano man ang decision mo, kung yan ay sinusunod mo lang ang puso mo, yan ang tamang decision. Okay? Ngayon, be active, be prepared because something new is coming. Kailangan mong kumawala sa nakasanayang mundo at humarap ka na sa mga bagong bagay. You need a new adventure. Tapangan ng sarili. Doon daw may growth eh. Wala kang pag-unlad, kulahi kang sanay ka lang sa ginagalawa mo circle. Paulit-ulit lang outcome dyan, paulit-ulit lang dyan ang resulta. Kung kakawala ka dyan, mahanap mo, kaya ko pala to, may ganito pala akong skills, may ganito palang lugar, pwede pala sa akin tong ganitong pintuan. Doon mo marirealize na may growth ka pa pala, meron ka pa palang mararating. So get out of your comfort zone, have a clear vision of what you want, accept that help para makalarga ka na, okay? So yung challenge, at saka area of what you need to fix, you have it is always okay to ask for guidance when the way is unclear. Yes, kakasabi ko lang, okay lang humingi ng tulong kasi sa tulong na yan, sa gabay ng ibang tao, doon ka malilinawan at doon makukuha yung kalakasan ng loob na mag-decide na. So napakaganda ng card na ito. Confirmation din ang kulay red or orange. Parang there's an orange thing in your life right now at yung confirmation sa'yo na yes, ito na yung tamang panahon. Parang bine-blare ka na ng red lights para huy, gising, kailangan mo ma-alert, kailangan mo ng kumilos, kailangan mo na magkaroon ng tamang action, okay? Another message, you have, when it feels right, do it. Yes, kapag sa puso mo ramdam mo na ito yung tamang decision, ito yung tamang plano, do it, gawin mo. Pag ramdam mo tama, gawin mo. Isa pang message, you have the light in you can lead the way. Yes, alam mo yung tamang landas, makukuha mo, malalaman mo to, maramdaman mo kung yung tamang landas moving forward. Especially in your challenge, in the area of what you need to fix, kailangan mo daw mag-transform ha. Huwag mo daw pigilan yung mga nagbabago sa paligid mo. The Death card's all about accepting your fate, accepting what was, and accepting what is. Okay? Yung mga bagay na nawala, yung mga bagay na naputol, napagod, natalo, na bumigay o nawala sa buhay mo, hayaan mo na yun. Huwag mo nang questionin. Huwag mo nang pigilan. Huwag mo nang i-replay sa isip mo na sana ganito ginawa ko, sana ganyan ginawa ko. Kaya nawala yun kasi may dahilan. Kaya naputol yun kasi para sa ikabubuti mo yun. Ngayon mag-transform ka na. Pumasok ka na sa pinto, baguhin mo na yung sarili mo, baguhin mo na yung mindset mo. Kung ito yung nakahantad na katotohanan, ito ang kailangan mo harapin. Harapin mo yung pagbabago para magbago din ang success mo. Okay? Napaka-clear niyan. Accept the changes and the change will come to you for the better. The Death cards being clarified by you have the Three of Cups. Yes. Ngayon, i-celebrate mo daw yung mga bagay na nagbabago. No? Kung ano yung mga natapos, i-celebrate mo din yun. Kasi sayo mo, kaya pala nawala yun kasi panahon na para umalis siya sa buhay ko kasi may bagong darating. So be excited, celebrate what's coming in, and celebrate the changes na babago sa buhay mo. Okay? Celebrate it. Huwag ka matakot. Just relax. I-accept mo, nagbago yung ganyan. Okay lang yan. May papalit yun na maganda. Natanggal tong motor kasi binenta mo kasi kailangan ng pambayad. Okay lang yan. Papalitan niya ni God na mas maganda pa. So, kapag may nawawala, kapag may naalis, okay lang yan. I-celebrate mo kasi may papasok na mas maganda. Okay? In the area of what you need to expect for the good things. Ano yung mga magagandang bagay na siguradong papasok sa'yo? The Six of Cups. Merong nakita ko reconciliation, para may pagbabate from family member, friend, lover. May pag-aayos ako nakita. Parang nagkatagpo na kayo, nagkabati na kayo, na-let go nyo na yung pain, na-let go nyo na yung past, okay na kayo ulit. Parang stronger bond with your family, with the family member na nakasamaan ng loob, or kaibigan, katrabaho na parang, sige, naintindihan na kita, okay na tayo, parang ganyan. So, meron na kayong pag-aayos at okay na ang lahat for you. Some of you, nakita ko, in the area of good things, merong regalo sa iyo sa universe. Good thing this time. Pwedeng ganun din yung reconciliation, pagbabate, or maayos sa communication, o parang meron kang finifix about your childhood trauma, or parang
binibigyan mo ng regalo yung childhood self mo dati. Halimbawa, nung bata ka, gusto mo ng Barbie, gusto mo ng laruan, tapos ngayong matanda ka na, parang ngayon, nagkakaroon ka na ng pagkakataon na bilhin yung mga maliliit na laruan, nagko-collect ka ulit ng Barbie kasi sabi mo, nung bata ako, wala akong pambili niya, nung bata ako, gusto ko umiyak ako kay nanay pero hindi niya ako mabilan kasi mahal. Pero ngayon, binibigyan mo ng chance na maghilom yung childhood self mo, no? Parang yun ang regalo sa ni God, to heal the past, and sabi mo, kaya ko na, magagawa ko na, nabibili ko na yung mga iniyak ko dati, at nahihilom ko na yung sugat ko. Sabi ng spirits mo, may turn around. Akala mo talo ka na pero may biglang bliko, may biglang magbabago, a major plot twist is happening. So congratulations. May moment this month na parang sayo mo, wala na to, talo na to. Biglang boom, may biglang magandang balita na magpapabago sa isip mo. Hindi, pwede pa pala, kaya ko pa pala, may habol pa pala, parang ganyan, okay? The Six of Cups being clarified by the Ace of Cups. Yes, kakasabi ko lang, may papasok na magandang balita, may papasok na magandang bagay through this Ace. Talagang itong pigeon na yan, papasok sa cup mo, mag-bring ng happiness, joy, tatalon ka sa saya. Kasi sabi mo, yes Lord, thank you. May plot twist pa si universe, may plot twist pa si destiny para sa akin. Binigay niyo yung mga bagay na akala ko wala na pero meron pa pala. So, congratulations meron sa inyo. Akala mo natanggal sa trabaho pero wala na nakalugmok ka na dyan pero bigla-bigla may darating sa iyo. Huy Capricorn, may trabaho kami dito. Gusto mo mag-apply? Bigla akala mo patalo ka na pero merong plot twist. May magandang mangyayari. So, congratulations. Magiging masaya ka dito. In the area for divine messages, you have meditate and contemplate. Ngayon, kung may mga bagay ka kailangang isipin, especially here with the decision making, sabi ng spirits mo, mag-meditate ka, pag-isipan mo pa, mag-contemplate ka, timbangin mo. Kaya sabi ko sa'yo, di ba, kung mausap ka ng maraming tao, na maraming pinagkakatiwalaang people in your life, para matimbang mo, mag-contemplate mo, kung ano yung tamang hakbang, okay? Another message you have, don't let pride get in your way. Especially here, sa mga communication, sa mga pag-uusap, sa mga pagbabate, kailangan ibaba mo yung pride mo, ibaba mo yung ego mo, maging humble enough ka to understand that person, para sila din ma-understand ka rin nila, at para magkaroon kayo ng middle ground, ika nga, tulad ko sabi ko kanina, para once and for all, maging maayos na ang lahat, okay? Another message you have, balance spirituality and practicality. Yes, ngayon, kailangan balance daw yung iyong spiritual na kapangyarihan at pati din yung mga bagay na ginagawa mo. Hindi pwedeng laging ambisyoso, malaking malaki. Kailangan nakabase siya sa realidad. Sa kaya mong gawin, sa kaya mong panghawakan. Yun daw ang kailangan mong panghawakan this time. Okay, Capricorn? In the area for divine messages, you have the Ace of Cups. Yes, ngayon puso mo ang kailangan mong yakapin, kailangan mong gamitin, no? Masyado mo siyang ginaguard, masyado mo siyang pinanghahawakan to the point na takot na takot ka ng umandar, no? Siguro napapansin mo, Capricorn, kaya wala kang paglago kasi masyado mong pinoprotektahan ang sarili mo. Sabi ng spirits mo, get out, explore the world. Okay lang magkamali, okay lang na hindi perfect, okay lang na magkaroon ka ng aberya here and there. Ang mahalaga na natututo ka at inactionan mo. You're very, very active in your life. Ngayon, punuin mo ang cup mo. Hindi mo ma-share ang cup na to sa ibang tao, ang kaligayahan, kung ikaw mismo ay kulang. Okay? Kailangan punuin mo muna yung sarili mong puso, sarili mong cup para ma-share mo yan sa ibang tao. Ngayon, sabi ng spirits mo, find the things that will make you happy, follow your heart, at kapag finalo mo yan at sobrang saya mo na, at talagang kontento ka na, satisfied ka sa meron ka, saka mo ma-share yung blessing sa ibang tao. Ngayon, don't overguard yourself. Masyado kang playing safe. Narinig ko, Capricorn, prangkahin na kita ha, bilang utang ko naman sa iyo yan na maging totoo. Sabi ng spirit guides mo, masyado kang playing safe, ginaguard mo ang puso mo, lumaban ka naman sa buhay. Ilaban mo na yung plano mo, subukan mo. Sabihin mo lang sa sarili mo, why not subukan ko? Wala namang masama sumubok, di ba? Mali mo, makuha mo na yan. Mali mo, ito na pala yun, di ba? Especially here, may papasok na magandang bagay na plot twist. Major plot twist talaga ikakatuwa mo. So ngayon, use your heart. Use your full intuition and love para magawa yung mga bagay na yan, okay? The Ace of Cups being clarified by the Hierophant. Yes, may basbas ka daw this time, okay? Sabi ng divine message mo, may basbas tong plano to, may basbas tong blessing na to. Ito ay divinely orchestrated. Bigay talaga to sa'yo ng Diyos. Okay? Kung rin darating na blessing, whether love life yan, bagong trabaho, bagong negosyo, bagong pagkakaablahan, huwag mong isipin na problema yan. Ay naku, may bago na naman akong asikasuhin. Ay naku, may bago na akong papeles na kukunin. Ay naku, may bago na naman akong ID na kailangan ko lakarin. Ano ba yan? Ayoko na. Isipin mo na lang, bagong blessing yan. Baka yan yung susi para sa bagong blessing mo, kaya huwag mong urungan. Okay? Kung meron kang bagong gagawin this time, na kailangan ng research, kailangan ng pag-aasikaso, kailangan ng pagpasok sa isang traditional na paraan o traditional na sistema para magdire-diretso yan, gawin mo, okay? Go on with the system, go on with the tradition para makuha mo yung blessing. Sabi ko sa'yo, parang
Ngayon, marami kang aasikosohin, marami kang gagawin, marami kang mga bubuhisiin, pero parte lang yan ng proseso para makuha mo yung blessing. Okay? Don't fall short. Kung kailangan mo ng guidance and advice from other people, do it. Makabuti pa yun para tumaas yung antas ng iyong pangunawa sa mga bagay-bagay. Baka itong conversation na to magbigay sa inyo, oo nga, tama ka nga, sige, gawin ko na to. Baka ito yung para sa akin. Ganyan, okay? This conversation is very, very valuable para pahalagahan mo yung mga pumapasok sa buhay mo. Ang outcome mo, kunin natin yan. But first, bigyan muna kita ng fortune cards. Unang-una, you have handshake. A meeting with a stranger could be important. Yes, ito talaga yung bagong trabaho, bagong opportunity talaga namang. Maganda to for you. A handshake with probably a new boss, a new co-worker, talaga magbibigay sa'yo ng bagong blessing, okay? Another message, you have unicorn, use your intuition. Yes, ito yun. Yung puso mo, your intuition. Use your intuition to make beneficial changes. Yes. Kapag naramdaman mo na, diba sabi dito sa'yo, when it feels right, do it. Yun, intuition mo. Kapag naramdaman mo na parang ito yung gusto ko, ito yung para sa akin, do it, okay? Another message you have, needle and thread, a sincere wish will be granted. Yes, well, congratulations. Meron ka daw sincere wish na matutupad this time. Another message, you have funnel, period of frustration, lessons to be learned. Yes, siguro ngayon napafrustrate ka sa mga bagay na hinihintay mo, may mga bagay kang inip ka na, o natataranta ka na. Ngayon, sabi ng spirits mo, meron ka doon matututunan dyan. Kaya relax ka lang, enjoy the process, huwag mong mamadali, bigyan mo ng grace period ang sarili mo na okay lang to, kaya to, pwede pa to, okay? Outcome mo, ito yon. Bigyan mo na kita ng fortune teller cards. Okay, unang-una, ancient wisdom will find you. Listen for the whispers of the past. Meron daw mga bagay sa past na magpapaalala sa'yo na, okay, bumagsak na ako dati, nalugmok ako dati, na lalugi ako dati, o nasaktan na ako before. Biglang papasok sa isip mo yon bilang paalala na, huy, eto, may gagawin kang bago para hindi maulit yung dati pinapaalala sa'yo ni God. Baka kasi lumalapit ka na naman doon o nag-lean forward ka na naman sa same mistake, kaya siguro biglang pinaalala sa'yo ni God. So, meron kang intuitive memory na parang pelikula nag-replay sa isip mo, nakita mo bigla, ito yung panahon na nasaktan ako, ito yung same moment na bumagsak ako o na heartbroken ako. Ngayon, alam ko, iiwas ko na. Parang tinatama ka ni God, binabalik ka niya sa direksyon. So, kapag meron kang narinig o naalala bigla sa past mo, pakinggan mo, baka meron sinasabi si God sa'yo na, uy, bumabalik ka na naman sa dating nangyari, o binabalik ka naman same mistake, kailangan mo matuto. So parang nililihis ka niya ulit sa tamang direksyon, okay? Listen to your heart kapag may naalala ka tungkol sa isang bagay. Another message you have, a loved one from the past will re-enter your life. Ooh, napakagandang fortune telling nito. Meron daw tao sa past mo, especially here, parang ito rin yung nakita ko kanina, hindi ko lang sinabi kasi sabi ko baka hindi appropriate. Pero sige, sabihin ko na kasi ayoko magulong isip mo, Capricorn eh. Pero may lalaki yan nakita ko, lalaki from the past na papasok ulit sa buhay mo. Parang either parang binuhay ulit yung namatay na pag-ibig o binuhay ulit yung dating yung samahan. Kaya sabi ko sa iyo, di ba kanina meron kayong reconciliation, meron kayong pagbabate, meron kayong meet up again. Parang chance encounter ito. Parang nagkita kayo ng someone in your past, lalaki or male figure, or lalaki or male, lalaki yung kayang energy. Something like that. Na parang may manunumbalik na enerhiya, something like that. So ngayon, parang magiging masaya ka o parang halo-halong emosyon. So this time around, harapin mo yan. Buti pala naalala ko, nakalimutan ko sabihin kanina. But now, it's here. Maybe Capricorn, that is the plot twist na sinabi ko kanina. A major plot twist is happening. Ikakagulat mo, parang, akala mo wala na pero meron pa pala. Akala mo tapos na pero meron pa pala. So yun pala yung energy and frequency na nakita ko kanina of something, may plot twist, may biglang liko, may biglang balik, ganyan. So congratulations kung ikaw ay umaasa sa isang taong babalik or you're waiting for a major plot twist to happen, okay? Another message you have, your intuition is your greatest strength, trust it. Tatlong beses na nagpapakita about your past, no? Your intuition nanggaling yan sa mga dinanas mo sa past. So ngayon, mahalaga daw yung mga pinagdaanan mo before. Makakatulong yan sa'yo for your decision making, sa iyo mga kakaharapin at sa iyo mga balak gawin. Your intuition will guide you. That is your greatest weapon and greatest strength. So use it, okay? Pag alam mong hindi pwede, parang may something dyan na pakinggan mo sarili mo, bitawan mo. Parang ito, gustong-gusto ko to, ito yung para sa akin. Kahit bitawan ko today, kinabukasan, next week, yun pa rin ang gusto ko. So, yun talaga intuition mo sinasabi sa iyo na ito yung para sa iyo, okay? Ang outcome mo, this will be your sign. Ito yung sign na kapag nandyan na yung iyong luck at success, you have, wow, 7 of Wands. Sinasabi ng spirit guides mo na,
Kapag yung gusto mong gawin, tapos lahat sila against you, pero ikaw ramdam mo pa rin na, hindi, ito gusto ko eh. Papanindigan ko to eh. Parang ang lakas-lakas ang loob mo na parang, hala, lahat sila ayaw nila, lahat sila hindi suportado ako. Pero sa loob-loob ko, teka, gusto kong ilaban. Hindi mo rin maintindihan, Capricorn. Darating to. Sabi mo, hindi ko rin maintindihan, pero ito talaga yung gusto ko eh. Nandito yung puso ko. Sinusunod ko lang yung puso ko. Sinusunod ko yung damdamin ko na ito talaga eh. Ito yung gusto ko eh. Kahit ano pang paliwanag nila, kahit ano pang pag-poke nila sa'yo at pagkapaintindi sa'yo, oy Capricorn, baka ganito, baka ganyan. Pero sabi mo, pinagnilay-nilayan mo naman, tinimbang mo, kinontemplate mo na, nag-meditate ka pa, pero sabi mo, hindi talaga eh. Ito talagang trabahong to, ito talagang taong to, ito talagang lugar na to, itong path na to talagang gusto ko eh. So sabi ni Spirit Guides mo, kapag dumating yung time na yun, yung moment na yun, sabi mo, I need to defend this, I need to prove to them, kailangan ko panindigan with conviction tong gusto ko. That is the moment na may realize mo, maganda to. This is something for me. No, ngayon, defend your decision, defend your outcome. Ito ha, itong mapapag-decidean mo dito with a Two of Swords, kung ano man yung magiging decision mo dito, parindigan mo. I-prove mo sa kanila na ito yung gusto ko, dito ako magiging maligaya, ito yung para sa akin. At doon mag-uugat, doon magisimula ang iyong tagumpay. Okay? Nakita ko someone hiking. Meron sa inyo para may hiking bag or I don't know, nakita ko lang someone na may tungkod na kahoy na parang yun ang pinapatungkod mo para makalakad ka minsan. I'm seeing someone na masakit ang tuhod. Or parang may someone in your life, may arthritis or merong masakit na kasukasuan, that is a sign for you that this is for you. Some of you parang may moment itong nakalipas o ngayon lugar na parang lahat sila nakaharap sa iyo tapos ikaw sinasara mo yung pinto, sinasara mo yung gate para sabi mo gusto ko na kayong pigilan, gusto ko na kayong harangan kasi gusto mo na mag-solo o gusto mo nang gawin yung mga bagay na on your own terms. Parang ayaw mo nang pumayag na in-invade yung privacy mo. If that time comes, naramdaman mo na, parang ayoko na silang mangialam, ayoko na silang magbigay ng opinion sa akin, parang hindi mo na hinahayaan na i-invade yung privacy mo, i-invade yung boundaries mo, nakita ko na that will be the moment na papasok ng swerte mo at ang luck mo. Kasi nagkakaroon ka ng direksyon sa mga tamang bagay at hindi ka na pumapayag na salaulain ka or bastos-bastusin ka or apakan yung iyong privacy. Okay? The Seven of Swords, Wands rather, is being clarified by you have the Four of Cups. Yes, ngayon, parang malinaw na sa'yo yung mga bagay na gusto mo at yung mga bagay na ayaw mo. Kahit na maraming tao sa paligid mo nagsasabi sa'yo na wag yan, hindi yan para sa'yo. Pero alam mo sa kaibuturan ng puso mo, alam mo, ito lang yung nag-iisang bagay na kulang sa akin. Kaya habulin ko to, hahanapin ko to, ito yung para sa akin at papanindigan mo. Because nakita ko with the angel wings here, divinely given sa'yo to. Matagal ka na nalungkot, matagal ka nang nagsakripisyo, matagal ka nagpakamartir para sa ibang bagay. Pero sabi mo, time na to para sa akin na makuha yung gusto ko, kaya defend mo yan. No? Once you're defending your post, defending your decision, or defending yung bagay na gusto mo, saka siya darating. Napakaganda for you. What's missing in your life, makukuha mo yan. Kaya ilaban mo, okay? So, Capricorn, that is your mid-August luck and success. Hopefully po yung makuha mo ng mga bagay na gusto mo at makapag-decide ka ng tama para makaalagwa ka na. So, congratulations in advance. Dubako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So, Capricorn, close your eyes and concentrate on this one question. Mabilisan lang to, okay? You have 1 and you have 2. Biyandi kita ng angel card because your angel guide, sasabi mo ngayon, guaranteeing the answer to this question. Okay? You have 1 and you have 2. Okay, Capricorn, open your eyes, inhale. And exhale, the answer to your question is, you have the Nine of Swords in reverse, you have the Sun card upright, you have communicate clearly, and you have perfect timing. Okay, sabi ng angel mo napakalinaw, perfect timing na daw ito para aksyonan yung ginagawa mo. Yung question mo, panahon na para harapin, para solusyonan, para kunin yung katotohanan at para malaman mo kung ano yung kakahinatnan yan. Sabi naman pa ng angel mo, communicate clearly. Pag-usapan nyo daw, kung mayroong malinaw, kung mayroong malabo, kung mayroong kang alinlangan, mayroong kang duda, pag-usapan nyo para alam mo yung pinapasok mo at alam mo yung katotohanan na dadatnan mo sa question mo. Sabi naman ng spirits mo, you need to be free. You need to think positive. You need to embrace life more. At saka huwag ka daw puro nega. Especially here with the Nine of Swords in reverse. Marami kang iniisip marami kang overthinking, marami ka ng mga anxiety, stress, duda tungkol sa question mo at naka-clouded na yung isip mo. Sabi ng spirits mo, itapon mo yan. Itapon mo yung overthinking, itapon mo yung stress. Kailangan harapin mo to ng maligaya, matapat, buong puso, positive lang ang pag-iisip, walang negative thinking para maharap mo siya ng buong buo. Okay? Harapin yan, tanggapin ng maluwag kung ano mangyayari.
Just think positive. Sabi mo, why not, try natin. Pero ngayon nakita ko dito na kung meron ka mga bagay na kinakatakot at hindi naiintindihan, kausapin mo, alamin mo yung truth para alam mo yung pinapasok mo at maging malaya ka sa mga bagay na kakaharapin mo moving forward, okay? The more you know, the better you will be. Mas magiging malaya action mo at alam mo yung pinapasok mo, okay? Sa sabi ng spirits mo, perfect timing na to para harapin. Pero hindi niya sinasabi kung yes or no. Pero nararamdaman ko yes. It will be a yes. Nasa isip mo lang yung mga kinakatakot mo. Kaya kailangan mo talagang kausapin para alam mo, maliwanagan ka na at makahinga ka na ng maluwag. Okay? Yes ang sagot for you. So Capricorn, this is the answer to your question. Hopefully po naka-resonate ka. This is also your mid-August luck and success. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Capricorn, I love you. This has been James for James Saro PH. God bless everybody.